Tayo po'y pinalad na muling makakahuntahan, makakausap on air ang mismong chairman ng House Blue Ribbon Committee sa kataon po ni Manila Representative Joel Chua. Kong Chua, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, LU Channel 23. Kong? Good morning po, Kong Joel. Hi John and Drew, magandang umaga at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Alright, long time no hear, Kong, ha? Pero alam naman natin na sa mga pagkakataong ito, magiging abalang-abala na naman ang Kamara sa mga priority bills. Unang-unang katanungan, ano na po ang naging usad ng mga priority bills sa Kamara sa muling pagbubukas ng inyong sesyon, Congressman Chua? Kahapon po kasi simula pa lamang ng aming sesyon, kaya kahapon pa lamang po nagkaroon ng mga referrals sa iba't ibang committee. Okay naman po at inaasahan po natin sa mga susunod na araw yung mga priority bills po natin ay may tatalakay na sa kanilang mga committee. Right? Ito po sa mga binabanggit na priority bill na quote-unquote controversial is itong anti-political dynasty bill at saka yung Isa pa, yung sa party list. Party List Reform Act. Kong, anong reaction mo dito? Well, actually yung anti-political dynasty, no, marami mga version na inilatag po sa amin. Siguro mas maganda pagka ito ay isinampa na sa mismong committee level, ay matalakay namin. Sa ganun, makita natin yung pinaka-the best version na meron po dito. Opo. Pero kung ikaw po tatanungin, can you comment kung agree ka ba or hindi dito sa isinusulong na panukalang ito, Kong? 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 Gusto ko po munang pakinggan kung bakit ganito yung mga mga isinusulong. Bagamat ako, personally, sa sarili ko, meron akong isip kung ano. Pero syempre, ng mga author na baka mami maganda rin naman yung kanilang paliwanag kaya nila sinusulong yung ganitong klaseng mga version. Reaction naman po sa sinasabing isang malaking batong ipupukpok sa ulo ng mga mambabatas itong panukalang ito, Kong. Yung anti-political, ako wala naman akong problema. Dala ko lang naman Pero ang dami yung Chua. Ang dami nyo. Ang dami yung Chua sa Maynila. Hindi nga lang lahat kung ano, mambabatas. Not related anyway. naman po. Hindi ko naman po kung mag-anak na politiko. Kahit na SK chairman, wala po akong kamag-anak o barangay chairman. So sa ngayon, wala naman po talaga akong problema dyan. Personally, kung ako po tatanong, mas gusto ko nga po sana isa lang sa pamilya. Pero siyempre, hindi mo rin naman may iwasan. May mga sa pamilya, may mga magagaling din naman talaga Diba? May makikita ka na talaga ng mga kwalipikado, mga well-educated, mga sayang din naman yung kanilang mga talento. Kaya siguro, pakinggan natin. Kasi ako personally, mas gugustuhin ko sana isa lang sa pamilya kung akong tatanungin mo. Apo. How about naman po, Kong, dito naman sa Party List Reform Act, kasi no, last time kausap namin si Congresswoman Janet Garing, meron siyang mga inilalatag na mga suwesyon. Ang sinasabi niya, kung pwede yung mga party list, wag na munang, wag yung mga mahalagang committee, kumbaga, ano sila doon? Sa district or sa mga veterano ibigay. Ibigay, lalo yung mga mahalagang committee, mga appropriations, halimbawa. Well, alam mo, sa totoo lang, ako hindi naman sa pero siguro kasama din dapat ng paglilimit ng party list Unang-una, siguro, kasi sa ngayon makikita mo sobrang dami ng party list, di ba? So kung ano yung kanilang nire-represent, kuminsan di na rin natin alam kung ano yung kanilang mga nire-represent. So siguro dapat we have to limit yung party list system dahil sa ngayon nakikita natin yung party list parang ginagamit na lamang ito na isang pagka ang isang political dynasty hindi na magkasya sa kanilang lugar, ito na yung pinaka-avenue para madagdag pa sa kanilang pamilya. So, personally, hindi rin ako masyadong pabor dito. Mas gugustuhin ko sana kung ang party list ay
ilimit na lamang sa mga talagang makabuluhan na talagang kailangan ng representasyon. Gaya siguro ng mga yan, yung mga manggagawa, kailangan naman talaga yan eh. Po. Diba? Yung mga kababaihan, yan, kailangan naman talaga yan. So forth and so on. Senior citizen, ako naniniwala yan, kailangan talaga ng representasyon sa Kongreso. But siguro mga 8 representation, 9 na representation, okay na yun eh. At dahil dyan, Kong, medyo nasaktan po kami ni Kuyang Drew Nasino. Dahil balak pa naman namin isulong yung Tambucho Party List, Kong. Oo nga. Bawat galaw mo, sasapul ka ng usok nito. Sa ngayon, meron pang isang yung mahalaga na isa sa alang, no? Yung contractor, anti-contractor. Yan. Na, yan, tingin ko yan, isang mahalaga rin yan na batas na dapat isalang. Kasi nagagamit. Dahil, alam mo, ang trabaho talaga ng Kongreso ay at ng Senado, sa amin dumadaan ng budget. Po. Diba? So talagang magkakaroon ng conflict of interest kung ikaw ay Yan. contractor ka. Sakto. Tapos at the same time, tagapasa ka rin ng batas kung saan magkakaroon ng budget. So magkakaroon ka talaga ng interest. Nandoon yung tentasyon lagi. Actually, kabilang din po yata sa priority yung anti-conflict of interest. Tama, ba? anti-conflict of interest Kong Chua. act. Actually, maski sa Constitution, meron naman talagang ganyan eh. Kaya lang kung minsan, they have their ways of circumventing the law. Diba? So, kaya nga maganda yan dahil itong mga to, kailangan talaga matutukan at siguro mas maganda rin yung partisipasyon ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kayo sa mga mass media Opo. para maibigyan ng impormasyon ang mga kababayan kung ano ba talaga yung mga batas na binibigyan prioridad ng Kamara, ng Kongreso at saka ng Senado. Kong, pero magaganda po yung mga yung mga priority measures po na yan, ano po. Yan po kaya ay hindi naman ho kaya mababalam kapag sinimula na pong talakayin ninyo sa Kamara ito pong mga impeachment complaints, lalo po itong 2 verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at yung ikinakasapa na isa pang impeachment second VP Sara kay naman. Vice President Sara Duterte. Iba't ibang committee naman na babagsak lahat yan eh. Halimbawa, yung mga impeachment, ang bagsak naman yung Committee on Justice. Opo. So, yung mga binabanggit po natin na mga anti-political dynasties, Committee on Suffrage. So, iba-ibang committee naman yan. So, iba-ibang committee rin ang magtatalakayin dito. Pero sa kabuuan ba, hindi po sa poll ng inyong komite, ang Blue Ribbon Committee, itong mga isasalang na ito kung sakali, impeachment, Kong Chua? Ako po kasi miyembro ko dito sa Committee on Justice. So, kahit na hindi naman kasali ang Committee on Good Government, pero ako naman po ay miyembro ng Committee on Justice. Kaya mapapasabak din po tayo dito. So wala kang nakikitang problema kung sakali mang matuloy yung mga impeachment sa 2 pinakamataas na leader ng bansa, Kong Chua? Wala naman po akong nakikita dahil ito naman talaga ay parte po ng demokrasya at parte po ng ating constitutional process. Alright. Opo. How about naman po, Kong, dito naman sa issue po ng franchise po ni Congressman Leviste. Ano pong say nyo rito? Medyo revealing yung mga pinakawalan na mga impormasyon ng dating alkalde ng Maynila, si former Mayor Lito Atienza, di ba? Kung yan, ay maaari yung mga nababiolate po ng batas. At hindi lamang po basta batas, kung hindi mga batas na nakasaad po sa ating saligang batas. Kagaya po ng pakikialam po sa kailangan wala kang business interest sa mga ito nakita naman po natin yung kanyang mga binanggit po niya yung ama po ni Congressman Leviste, ina ni Congressman Leviste, si Senadora Loren Legarda, na apparently or allegedly na kinausap daw po siya. Ang pagkakaalam ko po, ito pong usapin na ito ay nai-refer na
sa Committee on Franchise at very interesting po ito at ito po ay isa rin sa mga abangan po nating committee hearing. What about yung ethics complaint sa dalawang bagitong kongresista, Representatives Levisa and Barsaga? Can you comment on this, Congressman Chua? Si Congressman Barsaga, ang alam ko, meron po yung isasampa po muli yung NUP dahil may mga ilang po miyembro na nag-file na rin po sa kanya ng libel. With respect naman kay Congressman Leviste, siguro pag makikita po natin na talagang meron pong na-violate po dito, malamang gano'n na rin po ang maging epekto niyan. Maisama na rin po sila dito po sa committee, sa Ethics Committee. Sa panig po ng Blue Ribbon, ano po ang inaasahan natin, Congressman Chua, sa mga susunod na araw? Sa panig po namin, may mga, hindi ko pa muna sasabihin sa inyo, pero mayroon na rin po kaming mga isasalang na committee hearing. Siguro in a few days, baka malaman na rin ninyo. Pero as of now, tinitignan ko pa po muna kung ito ay darating sa amin. Pa pala, sorry naalala ko, yung kaso ni Congressman Richard Gomez, may info ka ba, Congressman Chua? Ethics din niya tayo. Ay, Sa ethics din. wala pa po akong info tungkol dito. Alright. Regarding naman sa pagiging sports advocate mo, Kong Chua, sa mga huling mga katanungan, anong mga pwede nating isulong? Kagaya nito, ang pumuputok sa atin, tennis. Tennis, Na dito ginaganap. nawawala na naman yung basketball na pinagpipilitan natin. Ano sa mga batas pang pwede nating gawin, Kong Chua, para talagang ma-boost yung ating iba pang sport activity sa Pilipinas, sir? Ang totoo niya, nakita natin na tayo talaga may mga potential, no? Sa mga, kasi medyo, sorry pero bagamat tayong lahat, basketball fanatic. Naman, basketball syempre. fanatic. Pero nakita natin talagang medyo baka mahirapan pa tayo sa ngayon pag makikikumpara tayo sa mga NBA player, sa mga European lang, hirap player. tayo, sir, Medyo, opo. Pero dito sa mga ganitong klase, sa tennis, sa bilyar, ito yung bilyar. Yes. Isa to sa mga Katya. dati na, na kung saan tayo talaga ay namamayagpag. Ngayon, nakikita natin yung bagong bata, si EJ Manas. Opo. Si J Manas ba yan? Si J Manas. Isa yan sa mga inaabangan na talento, no? So, marami pa nakikita natin na mga Gymnastics, saka pole vault, meron pa. Opo. Boxing. So, Boxing, Yes, boxing yan. Namamayagpag din tayo dyan, di ba? Sama mo swimming, pwede pa. Tingin ko dapat yung mga ganitong klaseng sports mas binibigyan at pinagtutunan po natin ng pondo at ng talagang matitinding programa. Opo. Diba? Kasi sayang naman yung talento ng mga Pilipino na talaga namang nakikita natin pang international. Correct. Diba? Hindi lang sa hindi lang sa sports pati sa kantahan kung makikita ninyo Siyempre talaga naman. tayo. Alam mo, Isa rin tayo sa ang Pilipino talaga sa pagdating sa kantahan talagang namamayagpag. John Tama, Ibanez yan, talaga. Pag narinig mo yung boses ng Congressman Drew Nasino, makakalimutan mo apelyido mo, Kong Chua. Sa ganda ng boses. may nakakwentuhan ako isang congressman na parang may kinukwento siya na isang Pilipino na naman ang namamayagpag sa Korea. Arabel. Arabel po Hindi ko yun. maalala kung ano sabi ng gano'n, napakaganda daw ng Arabel. boses. Si Kung Arabel. hindi lang siguro, at kumanta pa raw ng Koreanong kanta na parang lahat daw ng mga Koreano namangha. Oo. Di ba? K-pop. Yes, nakikita natin talagang Pilipino, very talented Di ba? So kailangan siguro it's high time na yung mga ganitong klaseng programa Magbuhusan na. pagtuunan na rin ng gobyerno at paglaanan ng pondo. Diyan ilipat yung galing sa flood control. Siningit mo ba talaga? Ayoko Pagtuunan na natin ng pag-usapan. pondo dyan. Kasi dito talagang nakikilala tayo sa buong mundo. Kaya kung mas makilala po tayo sa flood control sa buong mundo. Yun lang. Anyway, Kong, baka may karagdagan ka pang mensahe o paalala sa ating mga kababayan. Go ahead po. Ang sa akin po na
siguro bagamat maraming pagsubok ang dumaan sa atin noong 2025 ang ating bansa, pero gano'n naman ang Pilipinas naman very resilient. Lagi naman tayong we always bounce back sa mga pagkakadapa natin. Basta tayo magtulong-tulong lang. Sana lagi naman po tayong nandiyan dyan sa bawat isa. At syempre, wag po natin kakalimutan na lagi tayong magdarasal sa ating Panginoon. Right. That Congressman Joel Chua, maraming salamat sa pagkakataon at umasa ka na sa mga susunod na araw muli ka namin aabalahin sa mga issue may kaugnay sa iyong komite. Thank you, sir. Salamat po, Maraming Kong. salamat. Good morning. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good luck. Ingat po, ingat. All right. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si House Blue Ribbon Committee Chairman at Manila City 3rd District Representative Joel Chua.